Meron pong bad news sa ating bansa at bagong hamon sa bagong administrasyong Marcos. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. So kahapon mga kapolitika, April 16 is meron pong masamang balita para sa ating bansa kasi yung palitan po ng dollar at peso is bumagsak po ang value ng peso. So, mas malakas yung dollar. So, ibig sabihin po niyan, ang interpretation po niyan is mababa po or pabagsak yung ating ekonomiya. Okay? So, itong paglakas ng dollar kontra peso is meron pong advantage at disadvantage yan na epekto sa ating bansa. So, yung advantage naman is yung pinapadala ng mga OFW, yung mga may mga kamag-anak or may kapamilya na nasa ibang bansa nagpapadala dito sa Pilipinas. So, medyo malaki po yung maipapadala nila kasi nga malaki yung value ng dollar na ipapadala dito sa Pilipinas. So, kung i-convert mo yan sa peso, medyo malaki na po yun. So, instead na yung for example, yung $1 is dati is nasa 55 lang. So, kung papadala nila dyan dito sa Pilipinas is nasa 57 pesos na po yan. Okay, dati po nasa 50 pesos lang yan yung $1. Pero ngayon is nasa 57 na. Okay, so, mapalad po yung mga may kamag-anak or kapamilya na OFWs. Kasi sila po yung unang makikinabang sa dito sa paglakas ng dollar kontra peso. Now, pangalawang disadvantage naman dito sa aspetong ito is yung magmamahal yung mga produkto natin. Okay? Magmamahal yung mga produkto natin kasi yung mga raw materials, okay, for example, yung sa wheat, yung sa mga tinapay. Example lamang po yun is inaangkat natin sa ibang bansa. Okay, sa Europe. So yung binabayad kasi natin is dollar yan, 'di ba? Dollar yan yung binabayad natin doon sa merchant at the same time yung sa cost ng shipping. So dollar po ang ginagamit na currency. So ibig sabihin po noon yung binabayad natin na 55 pesos lang sa $1 or for 54 pesos maging 57 pesos na po. So yun po ang epekto nun. Yun po ang magiging cost nung bayaran doon sa shipping and at the same time yung pag-purchase natin ng mga raw materials. So ibig sabihin nun ipapasa nung mga negosyante yung kanilang gastos doon sa shipping at doon sa raw materials na inangkat nila mula sa ibang bansa. Ipapasa nila yun sa mga consumers at magmamahal yung mga presyo ng bilihin. Naalala ko kasi dati nung nakaraang taon, 'di ba? Nung mga nakaraang taon is umabot ng 9% ata yung inflation sa Pilipinas. So ito yung latest na inflation, yung sa report is papataas na naman yung mga presyo ng bilhin. Mabilis na naman yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin. So, yun po ang impact noon sa atin, mga kapolitika. Itong paglakas ng dollar kontra peso. Now, merong naka-catch ng aking attention dito sa isang comment section sa ABS-CBN News. Itong post ni Calio D. Guzman. Si Calio D. Guzman is siya yung isa sa mga frontrunner or tumakbo nung eleksyon sa 2022. Itong si Calio D. Guzman is isa po itong activist at hindi nga ito na pinalad, di ba, isa sa mga mahinang tumakbo nung eleksyon sa 2022. So yung post niya dito is nakatawag sa akin ng pansin kasi nag-comment siya. Ang sabi niya dito is dapat na magkaroon ng independent foreign policy. So, yung last part, marami siyang mga insight na mga opinion niya, pero yung last part ang nakaka-catch sa akin ng attention kasi ang sabi niya is dapat magkaroon tayo ng independent policy at magkaroon tayo ng hindi tayo sasama dito sa mga malaking bansa like Estados Unidos, hindi tayo maging tuta ng Estados Unidos at hindi rin tayo maging tuta ng China. Okay? So yung
foreign independent policy niya is maganda po yun. Kasi itong ginagawa ni Bongbong Marcos, kasi di ba pumupunta siya sa US at kung ano-ano yung pinag-uusapan nila, especially itong sa war at itong pagpapalakas ng maritime at yung itong armed forces natin, which is nagpapainit rin sa ulo ng China. Okay? So hindi natin alam kung ano yung mga pinag-uusapan nila, pero ang sigurado natin is naghahanda sila para sa isang malaking digmaan. Okay, so yun po yun. So itong opinion ni Calio de Guzman na kung saan is dapat na maging independent tayo, yung foreign policy natin, hindi tayo dapat nakaasa dito sa mga bansang ito. Okay, itong sa mga geopolitics ng mga bansa, itong mga malaking bansa, just like sa Estados Unidos. Bakit? Kasi pag nagkaawayan sila, madadamay tayo dyan, maging battleground ang Pilipinas. Okay, at sana ay itong mga pagmahal ng presyo ng bilihin, itong atupagin ni Bongbong Marcos, dapat na ito yung mga atubakin niya. Bakit itong mga war, itong mga pagkiling sa isang bansa ang kanyang inaatupag, imbes na yung Pilipinas ang kanyang atupagin muna? Bakit hindi niya na lang palalakasin yung ating agriculture? Okay, bakit hindi niya na lang susuportahan yung ating mga magsasaka, bibigyan ng mga ayuda para man lang is maibsan yung mga presyo ng bilihin? Kasi ang apektado talaga dito, di ba, yung mga agricultural products, kasi diyan nanggagaling yung mga raw materials para sa mga special. Isa sa mga naging pangako ni Pangulong Bongbong Marcos noong siya ay maapektuhan yung shipment, so kukunti yung magiging supply at yun ang maging cause na tataas yung presyo ng langis. Okay, at kasi yung mga produkto, may yung mga shipment yan gumagamit ng langis, at so tataas yung cost ng shipping, at yung production din gumagamit, yung mga makinarya gumagamit ng mga langis, so tataas talaga ang mga presyo ng bilhin. So yun po ang impact nun, mga kapolitika. So sana man lang is mag-iba ng foreign policy itong si Bongbong Marcos, at dapat tutukan niya yung ating bansa instead na maglibot siya sa buong mundo. Okay, so yun lamang take natin dito, mga kapolitika. Don't forget to like and subscribe for more video.